Amoy pa lang ng kumukulong adobong manok sa palayok ay sapat na para mapangiti si Leah. Ito ang paboritong ulam ni Ricky. Sa loob ng 7 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, naging ritual na niya ang lutuin ito sa mga espesyal na araw. At wala nang mas espesyal pa sa araw na ito, ang kanilang ika-7 anibersaryo. Maingat niyang inayos ang 2 plato sa kanilang maliit na lamesa. Naglagay siya ng 2 bagong kandila sa gitna at isang maliit na florera na may isang tangkay ng puting rosas. Simple lang ang kanilang bahay, simple lang ang kanilang buhay, isang buhay na pinili at pinangarap ni Leah, isang buhay na malayo sa anino ng kanyang tunay na pagkatao. Napatingin siya sa isang nakakwadrong litrato sa ibabaw ng maliit na aparador. Ang kanilang wedding picture. Nakasuot lang siya ng simpleng puting bestida, habang si Ricky naman ay nakabarong. Walang magarbong selebrasyon, walang daan-daang bisita. Sila lang dalawa, sa harap ng isang huwes, nangangako ng habambuhay na pagmamahalan. Iyon ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Naalala pa niya kung paano niya nakilala si Ricky, isang ambisyosong empleyado sa isang maliit na kumpanya. Nakita niya rito ang determinasyon, ang pangarap na umasenso sa buhay. Minahal niya ito hindi dahil sa kung anong mayroon ito, kundi sa kung sino ito. At para maranasan ang isang tunay na pag-ibig, tinalikuran niya ang lahat. Ibinabaon niya sa limot, kahit panandalian, ang kanyang apelyidong Alcantara. Para kay Ricky at sa buong mundo, siya lang si Leah Reyes, isang ordinaryong may bahay. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. 7 taon. 7 taon niyang sinuportahan sa anino ang pag-angat ng kanyang asawa. Mula sa isang simpleng empleyado, si Ricky ngayon ay ang kinikilalang CEO ng Innovation Properties Corp, isa sa mga pinakamabilis umangat na kumpanya sa bansa. Alam ng lahat ang pangalang Ricardo de Villa, pero walang nakakaalam na sa likod ng tagumpay nito ay ang talino at diskarte ng kanyang asawang si Leah. At para sa kanya, sapat na iyon. Ang makita ang tagumpay ni Ricky ay tagumpay na rin niya. Narinig niya ang ugong ng sasakyan sa labas. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nandito na siya. Mabilis niyang sinindihan ang mga kandila at bahagyang hininaan ang ilaw sa kanilang sala para maging mas romantiko ang paligid. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ricky. Bitbit ang kanyang leather briefcase. Hindi ito ngumiti. Walang happy anniversary na lumabas sa bibig nito. Dahan-dahan nitong niluwagan ang kurbata na para bang sinasakal siya nito buong araw. Ricky, mahal. Malambing na bati ni Leah. Maligayang anibersaryo. Nagluto ako ng paborito mo. Pagod ako, Leah. Maikling sagot nito. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Inilapag nito ang briefcase sa sofa at umupo sa hapagkainan. Isang maliit na kirot ang naramdaman ni Leah, pero agad niya itong isinantabi. Siguro ay pagod lang talaga ito mula sa trabaho. Inilagay niya ang kanin sa plato nito at nagsandok ng mainit pang adobo. Ang bango ng sabaw at itsura ng malambot na karne ay tila hindi man lang umabot sa kamalayan ni Ricky. Kumusta ang araw mo? Muling tanong ni Leah. Pilit pinapasigla ang boses. Okay lang. Maraming problema sa opisina. Walang ganang sagot nito. Katahimikan. Ang maririnig lang ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos. Kumain si Leah ng dahan-dahan, habang si Ricky ay tila ilang beses lang sumubo. Pagkatapos ay itinulak nito ng bahagya ang plato palayo. May kinuha ito mula sa kanyang briefcase, isang brown folder. Inilapag nito yon sa lamesa, sa tabi mismo ng plato ng adobong niluto niya. Napatingin si Leah sa folder pagkatapos ay sa mukha ni Ricky. Ano yan? Surprise mo para sa akin? May pananabik sa kanyang boses. Hindi sumagot si Ricky. Malamig lang itong nakatitig sa kanya. Mga matang dati puno ng pagsinta. Ngayoy tila salamin na walang anumang emosyon. Buksan mo, utos nito. Dahan-dahan, kinuha ni Leah ang folder. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay.
Baka titulo ng lupa o baka plano para sa bago nilang bahay. Libo-libong ideya ang pumasok sa isip niya. Pagbukas niya, isang opisyal na dokumento ang bumungad sa kanya. Hindi niya ito kailangang basahin ng buo. Ang mga salitang nakalimbag sa itaas ay sapat na para gumuho ang kanyang mundo. Petition for annulment. Nabitawan niya ang folder. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Tumingin siya kay Ricky, naghahanap ng kahit anong paliwanag. Baka nagkakamali lang siya ng basa. Baka isang masamang biro. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Ricky ang tuluyang pumatay sa lahat ng pag-asa sa loob niya. Ayoko na, Leah, sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Hindi na kita mahal. 7 taon na akong nagtitiis. Sawa na akong mabuhay kasama ang isang ordinaryong babae na katulad mo. Ordinaryo. Ang salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Ang buhay na pinangarap niya, ang pag-ibig na pinaglaban niya, ang pagkataong niyakap niya, lahat ay binuod sa isang salita. Ordinaryo. Isa ka lang pabigat sa buhay ko, patuloy ni Ricky. Tumatayo na. Habang ako umaangat, ikaw na iiwan dyan. Hindi ka nababagay sa mundo ko. Pumirma ka na lang para wala ng gulo. Hindi na niya pinakinggan ang mga susunod pang sinabi nito. Ang tanging naririnig niya na lang ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Tumalikod si Ricky at naglakad palabas ng pinto. Walang lingon-likod. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kanilang munting sala, kasama ang mga kandilang unti-unti nang nauupos at ang adobong lumalamig na sa plato. Gumuho ang kanyang mga tuhod, napaluhod siya sa sahig. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan mula sa isang madilim na kalangitan. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, ng pighati, ng pagkakanulo. Ibinuhos niya ang lahat. Ngunit habang nakaluhod siya roon, sa gitna ng mga pira-pirasong papel ng annulment at ng durog niyang puso, isang bagay ang nagsimulang magbago. Dahan-dahan, tumigil ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga nanginginig na balikat ay tumuwid. Itinaas niya ang kanyang mukha mula sa pagkakasubsob. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila nag-ebapora. At ang mga matang kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Nawala ang kalungkutan, nawala ang sakit. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib. Isang kislap ng lamig at bakal na determinasyon. Hindi na ito ang mga mata ni Leah Reyes, ang simpleng may bahay. Ito na ang mga mata ni Amelia Alcantara. At nagsisimula pa lang ang kanyang gabi. Pakiramdam ni Ricky ay nabunutan siya ng isang malaking tinik sa kanyang dibdib habang papalayo ang kanyang mamahaling sasakyan mula sa simpleng bahay na naging kulungan niya. Sa loob ng 7 taon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay bigla na lang naglaho. Tapos na. Sa wakas tapos na. Napangisi siya habang binabagtas ang kahabaan ng EDSA. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga diamante, sumasalamin sa kanyang mga mata na ngayon ay puno ng pangarap at ambisyon. Ito ang mundo niya, ang mundo ng mga nagtatagumpay, ng mga makapangyarihan, isang mundong hindi kailanman naunawaan ni Leah. Inisip niya ang mukha ng babae kanina. Ang gulat, ang sakit. Sandali siyang nakaramdam ng bahagyang konsensya. Pero agad niya itong iwinaksi. Ginawa niya ang nararapat. Para itong pagtanggal ng isang masakit na ngipin, kailangan mong pagdaanan ng kirot para sa pangmatagalang ginhawa. Si Leah ang bulok ng ngipin na yon, isang sagabal sa kanyang pag-angat. It's for the best. Bulong niya sa sarili na para bang kinukumbinsi ang manibela. She was holding me back. Ipinark niya ang sasakyan sa valet ng isang kilalang fine dining restaurant sa Bonifacio Global City. Ang lugar ay sagisag ng lahat ng gusto niya sa buhay, karangyaan, kapangyarihan at pagkilala. Pagpasok niya,
Agad siyang sinalubong ng isang babaeng tila lumabas mula sa isang fashion magazine. Si Katrina Sandoval. Nakasuot ito ng isang itim na silk dress na bumabagay sa kanyang perpektong katawan at ang mga diamanteng hikaw nito ay kumikinang sa bawat paggalaw. Ngumiti ito nang makita siya, isang ngiting ng aakit at nangangako. "You're late," sabi nito na may halong paglalambing, sabay halik sa kanyang pisngi. "I was starting to miss you. I had to take care of something important," sagot ni Ricky. Hinawakan ng kamay ni Katrina at pinaupo ito. "Something that secures our future." Nagtaas ng kilay si Katrina, puno ng interes. "Oh, and what would that be?" Itinaas ni Ricky ang kanyang wine glass. "To freedom," deklara niya. "I finally did it. I asked for an annulment." Nanlaki ang mga mata ni Katrina at pagkatapos ay isang malapad na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Itinaas din nito ang kanyang kopita. "Really? Oh, Ricky, that's the best news I've heard all year. Cheers to that! Cheers to us!" Nagbanggaan ang kanilang mga kristal na kopita. Ang tunog nito ay tila musika sa pandinig ni Ricky. Uminom sila, nagdiwang sa isang kalayaang matagal na niyang inaasam. "So, how did she take it? The martyr wife?" Usisa ni Katrina, may bahid ng panunuya sa kanyang boses. Nagkibit balikat si Ricky. "The usual, umiyak, nagulat. But she'll get over it. Ano pa bang magagawa niya?" Tumawa si Katrina, isang tawang mahinhin ngunit puno ng pangmamaliit. "You know, I once saw a picture of her on your old social media account. Mula sa isang company event yata, years ago. Oh my God, Ricky, ang baduy ng suot niya. That floral dress? It looked like it came straight from an ukay-ukay." Imbes na ipagtanggol ang babaeng naging asawa niya, tumawa si Ricky, isang tawang sumasang-ayon. She never really cared about those things. Simple lang daw siya. That's the problem. She was too simple, too plain. Plain is not the word, darling. Boring, that's the word. Pagtatama ni Katrina habang hinihimas ang kamay ni Ricky sa ibabaw ng lamesa. "You're a lion, Ricky, and lions belong with lionesses, not with, well, house cats." Ang mga salita ni Katrina ay parang balsamo sa kanyang ego. Ito ang gusto niyang marinig. Ang pagpapatunay na tama ang kanyang desisyon, na hindi siya ang masama sa kwentong ito. "Soon, Katrina, wala nang magiging hadlang sa atin." Pangako ni Ricky, ang kanyang mga matay nagniningning dahil sa alak at ambisyon. "I'll buy you a house in Forbes Park. We'll have the grandest wedding this city has ever seen. It will be the talk of the town. I promise you that." "Oh, I know you will." Bulong ni Katrina. Lumapit ito at hinalikan siya. Isang halik na lasang mamahaling alak at mga pangarap na matutupad. Hating gabi na nang umuwi si Ricky. Medyo nahihilo pa siya sa alak, ngunit puno ng saya ang kanyang puso. Inaasahan niyang dadatnan si Leah na umiiyak sa sala o nagmamakaawa sa kwarto. Handa na siyang hindi ito pansinin, ngunit pagbukas niya ng pinto, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang Leah na umiiyak, walang bakas ng kahit anong drama. Ang bahay ay malinis, tahimik at walang laman. Kinabahan siya ng bahagya. Sinilip niya ang kanilang kwarto. Ang aparador ay bukas at lahat ng damit ni Leah, ang mga simpleng bestida at mga lumang t-shirt, ay wala na roon. Ang kanyang mga mumurahing palamuti sa ibabaw ng tokador, wala na rin. Pati ang mga libro niya sa tabi ng kama. Naglaho, naglinis siya. Umalis siya ng walang anumang gulo. Sa isang banda, nakahinga siya ng maluwag. Mas mabuti na ito. Walang mahabang komprontasyon. Pero sa kabilang banda, may isang maliit na bahagi sa kanya na nakaramdam ng pagkainis. Ganun na lang ba yon? Hindi man lang ba siya lalaban? Hindi man lang ba siya magmamakaawa? Nakita niya ang isang luma at mumurahing cellphone sa ibabaw ng kama. Ang cellphone ni Leah. Tiningnan niya ito.
Ito na siguro ang huling bakas ng babae sa bahay na ito. Malamang ay umuwi na ito sa probinsya, sa pamilya nito. Mas mabuti, doon naman talaga siya nababagay. Nag-inarte pa, bulong niya sa sarili. Sabay kibit-balikat. Pabalik na sana siya sa sala nang may napansin siyang kumikinang sa ibabaw ng lamesa sa may paanan ng kama. Ang annulment papers na iniwan niya kanina. Ngunit ngayon, may nakapatong dito. Nilapitan niya ito. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Iyon ang kanilang simpleng wedding ring. Ang sing-sing na isinuot niya sa daliri ni Leah 7 taon na ang nakakaraan. Hindi ito basta lang iniwan. Hindi ito ibinato sa galit. Nakaayos ito ng perpekto sa gitna ng unang pahina ng dokumento. Sa ibabaw mismo ng pangalan niya, Ricardo de Villa, para itong isang deklarasyon, isang tuldok, isang paalala. Biglang nawala ang epekto ng alak sa kanyang sistema. Napalitan ito ng isang di maipaliwanag na kaba. Tinitigan niya ang singsing at sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, naramdaman niyang hindi pa pala talaga tapos ang lahat. Hindi umuwi sa probinsya si Leah. Walang probinsyang uwian. Ang kwentong binuo niya tungkol sa isang simpleng pamilya sa Laguna ay bahagi lamang ng malaking kasinungalingan na naging buhay niya sa loob ng 7 taon. Sakay ng isang taxi, tinahak niya ang daan palayo sa Quezon City. Walang luha sa kanyang mga mata. Tapos na ang yugto ng pag-iyak. Ang bawat patak ng luhang iyon ay nagsilbing gasolina sa apoy na ngayon ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Habang tinitingnan niya ang mga ilaw ng poste na mabilis na dumaraan, hindi na ang masasayang alaala nila ni Ricky ang kanyang nakikita, kundi ang mga numero, mga assets at mga korporasyon. Ang kanyang isip na matagal niyang pinatulog at nilimitahan sa mga gawaing bahay ay biglang nagising, matalas, malamig at mapanuri. Huminto ang taxi sa isang madilim na eskinita sa isang tahimik na bahagi ng Makati. Hindi ito ang grandiyosong lobby ng isang condominium. Ito ay isang discreet na daanan sa likod. Pagkabayad niya sa driver, bumaba siya dala ang nag-iisang maliit na maleta na naglalaman ng iilang personal na gamit na mahalaga sa kanya. Mga bagay na walang kinalaman kay Ricky. Kasabay ng pag-alis ng taxi, isang makintab na itim na Rolls-Royce ang tahimik na huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto sa likod. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng formal na itim na suit, ang magalang na yumuko. "Welcome back, Ma'am Amelia," bati nito sa isang boses na puno ng respeto at pagkalinga. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na pamilyar. Isang amoy ng tahanan. "Salamat, Javier. Let's go home." Si Javier ay higit pa sa isang driver o assistant. Siya ang kanang kamay ng kanyang ama at nang pumanaw ito, ipinagkatiwala sa kanya ang pagbabantay sa nag-iisang tagapagmana. Si Javier, ang tanging nakakaalam ng kanyang 7 taong pagtatago. Siya ang naging tulay niya sa Alcantara Group of Companies, ang kanyang mata at tainga habang ginagampanan niya ang papel bilang si Leah Reyes. Tahimik nilang binaybay ang daan patungo sa pinakatuktok ng pinakamatayog na residential tower sa buong syudad. Pagdating nila sa pribadong elevator na diretsong aakyat sa penthouse, doon lang muling nagsalita si Javier. "Handa na po ang lahat, ma'am. Ang mga report na hinihingi ninyo ay nasa lamesa na." Tumangulang si Amelia. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang malawak na espasyo ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa puting marmol, ang mga muebles ay minimalist at moderno, at ang buong pader na gawa sa salamin ay nagpapakita ng isang makapigil hiningang tanawin ng kumikinang na syudad ng Makati. Ito ang tunay niyang mundo. Diretso siyang naglakad papunta sa kanyang silid. Hinubad niya ang simpleng bestidang suot niya, ang uniforme ni Leah Reyes
at hinayaan itong bumagsak sa sahig na parang isang lumang balat ng ahas. Kumuha siya ng isang itim na silk robe mula sa kanyang walk-in closet at isinuot ito. Ang haplos ng mamahaling tela sa kanyang balat ay tila gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Lumabas siya at dumiretso sa kanyang study. Sa ibabaw ng isang malaking mahogany desk, naroon ang isang laptop at ilang folder, pero ang kanyang atensyon ay napunta sa isang malaking touchscreen monitor na nakakabit sa pader. Sa isang pindot, umilaw ito, nagpapakita ng isang komplikadong diagram. Isang web ng mga kumpanya, mga pangalan, mga numero, mga shell corporations na nakabase sa iba't ibang bansa, mga investment accounts na walang pangalan. At sa gitna ng lahat ng ito, na parang isang gagambang nasa gitna ng kanyang sapot, ay ang logo ng Innovation Properties Corp. Ito ang obra maestra niya. Ang imperyong binuo niya mula sa simula, gamit ang talino niya sa negosyo at ang hindi maubos na yaman ng mga alkantara para lamang ihandog sa lalaking pinakamamahal niya. Isang regalong hindi man lang nito namalayan. Ma'am Amelia, mahinang tawag ni Javier, na ngayon ay nakatayo sa kanyang likuran, may hawak na tasa ng mainit na tsa. Ano po ang unang hakbang na nais ninyong gawin? Tinitigan ni Amelia ang diagram. Bawat linya, bawat koneksyon ay kabisado niya. Bawat numero ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa screen sa ibabaw ng pangalan ni Ricardo de Villa na nakalista bilang President and CEO. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 7 taon, Javier. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. 7 taon akong nagpanggap na mahina para lang maramdaman niyang siya ang malakas. 7 taon kong itinago ang talino ko para lang lumabas ang sa kanya. Humarap siya kay Javier. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. He called me ordinary, a liability. Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang kayang gawin ng isang ordinaryong babae. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa screen. Ang kanyang daliri ay lumipat mula sa pangalan ni Ricky patungo sa mga pundasyon ng diagram, ang mga anonymous investment funds na nagpapatakbo sa buong kumpanya, ang mga ugat na nagbibigay buhay dito. Let's start. Utos niya, ang bawat salita ay tila isang patak ng yelo. Begin pulling out all anonymous capital supporting Innovation Properties. Isa-isahin mo. Huwag mong biglain. I want him to feel it slowly, like a slow-acting poison. Natahimik si Javier sandali. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Ma'am Amelia, sigurado po ba kayo? This will shake Innovation to its core. Tumingin si Amelia sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Ang mga gusaling nagtataasan ay tila mga laruan lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay bahagyang lumawak, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ko gusto na mayanig lang ito, Javier. Sagot niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Gusto kong gumuho ito. 1 buwan. 1 buwan na ang lumipas at pakiramdam ni Ricky ay nasa tuktok na siya ng mundo. Malaya, matagumpay, at kapiling ang babaeng sa tingin niya ay karapat-dapat sa kanya. Ang alaala ni Leah ay unti-unti nang nagiging isang malayong panaginip, isang kabanata ng buhay niyang matagal na niyang isinara. Nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Innovation Tower. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang mga langgam at ang mga tao ay abala sa kani-kanilang buhay. Ang lahat ng ito, sa kanyang paningin, ay patunay ng kanyang tagumpay. Siya si Ricardo de Villa ang nagtayo ng lahat ng ito. Ngunit sa loob ng nagdaang linggo, may mga lamat na nagsisimulang lumitaw sa kanyang perpektong mundo. Sir, hindi ko po talaga maintindihan, sabi ni Ramon, ang kanyang Chief Financial Officer, habang nanginginig na nakatayo sa harap ng kanyang lamesa.
Orion Holdings just liquidated all their shares. Walang warning, walang anumang anunsyo. They were one of our biggest silent partners. Ikinuwayom ni Ricky ang kanyang kamao. Ito na ang ikatlong malaking investor na bumitaw sa loob lamang ng 2 linggo. Ang una ay maliit lang, hindi niya pinansin. Ang pangalawa, medyo nakabahala. Pero ang Orion Holdings, sila ang isa sa mga unang naniwala sa kanya. Anong ibig mong sabihin na hindi mo maintindihan? Sigaw ni Ricky. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Trabaho mo na alamin ang mga bagay na yan. Ramon, tinatawagan mo ba sila? Anong sabi nila? Wala po, sir. Sagot ni Ramon. Pinagpapawisan na. The representative just said it was a corporate strategy shift. Napaka-vague. It doesn't make sense. Find a way to make it make sense, bulyaw ni Ricky. Ayokong makarinig ng mga palusot. Pabalang na lumabas si Ramon ng opisina. Napasabunot si Ricky sa kanyang buhok. Ang mga problemang ito ay nagsulputan na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Sunod-sunod. Walang paliwanag. Tumunog ang kanyang telepono. Isang partner mula sa isang malaking construction firm. Inayos ni Ricky ang kanyang damit at sinagot ito nang may pilit na ngiti sa boses. Ramon, napatawag ka? Ricky, I'm sorry. Sabi ng nasa kabilang linya. I have to pull out of the Fort Bonifacio Prime Lot project. Ang board of directors nag-decide na. We're reallocating our resources. Napatayo si Ricky. What? Ramon, we already signed the initial agreements. That project is a gold mine. Pinaghirapan natin yan. I know. I'm really sorry, Ricky. May biglang pumasok na bagong player. Mas mataas ng kaunti ang offer nila at ang track record solid. Ang pangalan? Alcantara Group yata. Alcantara Group? Ang dambuhalang korporasyon? Bakit sila biglang papasok sa isang proyektong para sa mga nagsisimula pa lang? Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Ricky ang isang malamig na kaba. Parang may isang hindi nakikitang kamay na unti-unting sinasakal ang kanyang kumpanya. Tinawag niya ang kanyang sekretarya. Lorna, find the contact information of our first major investor, yung nag-set up ng initial seed fund, the one from that anonymous trust fund based in Switzerland. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Lorna na walang dalang good news. Sir, I'm sorry po. Wala po tayong direct contact sa kanila. Ang lahat ng komunikasyon ay dumadaan sa isang law firm. Tinawagan ko po ang law firm, pero sabi nila, the client has already closed the account with them. Para siyang sinampal. Ang mismong pundasyon ng kanyang kumpanya ay parang multo. Walang pangalan, walang mukha, at ngayon, wala nang bakas. Ang stress mula sa opisina ay nadadala niya hanggang sa kanyang relasyon kay Katrina. Noong gabing iyon, sa mamahaling condominium unit ni Katrina, imbes na romansa, sermon ang inabutan niya. Ricky, ano ba? Reklamo ni Katrina habang naglalagay ng face mask. Kanina ka pa nakatitig dyan sa cellphone mo. I thought we were going to that new restaurant tonight and you canceled our trip to Amanpulo this weekend. Nakakainis na, ha? May problema sa opisina, Katrina. Pagod na sagot ni Ricky. You don't understand. Ang naiintindihan ko lang ay palagi ka nang busy at stressed, sabi nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Ano bang nangyayari? Akala ko ba, you're the king? Bakit parang apektado ka sa mga maliliit na bagay? Hindi na sumagot si Ricky. Paano niya ipapaliwanag ang isang problemang kahit siya ay hindi maintindihan? Parang may isang kalaban na nasa dilim, pinapanood ang bawat galaw niya, at alam na alam kung saan siya unang susugurin. Kinabukasan, lalo siyang naging bugnutin. Pero sa gitna ng kanyang pag-aalala, pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang pag-asa. Sir, may imbitasyon po para sa inyo. Isang makapal at mamahaling sobre ang iniabot nito. Kulay itim na may gintong selyo. Ano ito? Tanong niya. It's for the annual Philippine Business Leaders Gala. Sir,
ang pinakamalaking pagtitipon ng mga CEO at business tycoons sa bansa. Biglang nagkaroon ng liwanag sa isip ni Ricky. Ito na yon, isang pagkakataon, isang gabi para makahanap ng mga bagong investor, para ipakita sa lahat na matatag pa rin ang Innovation Properties. Para ipamukha sa mga misteryosong kaaway niya na hindi siya basta-basta matitibag. Perfect, sabi niya. Isang ngiti ang unti-unting nabubuo sa kanyang mukha. Confirm our attendance, Lorna. Yes, sir, sagot ng sekretarya. Bago ito tumalikod, nagtanong si Ricky. By the way, sino ang host ng gala ngayong taon? Huminto si Lorna sa may pinto at lumingon. Ang Alcantara Group of Companies po, sir. Sa harap ng isang salamin na sinlaki ng pader sa kanyang dressing room, tinitigan ni Amelia ang kanyang refleksyon. Hindi si Leah Reyes ang nakikita niya. Ang babaeng nakatitig pabalik ay may mga matang matalas na parang kristal, may tindig ng isang reyna, at may aura ng kapangyarihang hindi maikakaila. Suot niya ang isang emerald green gown na gawa sa purong sutla. Simple lang ang hiwa nito, ngunit yumayakap ito sa kanyang katawan sa paraang nagpapahiwatig ng karangyaan at kumpiyansa. Isang kwintas na may iisang malaking diamante ang nakasabit sa kanyang leeg, ang tanging palamuti, ngunit sapat na para magnakaw ng liwanag. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun, nagpapakita sa kanyang mahabang leeg at perpektong panga. 7 taon siyang nagsuot ng mga simpleng bestida at tsinelas. 7 taon siyang namuhay sa ilalim ng isang maskara ng kapayakan. Ngayong gabi, hindi na ito maskara. Ito ay isang baluti. Handa na po ang sasakyan, ma'am, sabi ni Javier mula sa may pinto. Ang boses ay puno ng paggalang. Huminga ng malalim si Amelia. Isang hiningang hindi dahil sa kaba, kundi para sa paghahanda. Let's go, Javier! It's time to remind them who owns the board. Samantala, sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati, si Ricardo de Villa ay abalang-abala sa pakikipagkamay at pagngiti. Nakakapit sa kanyang braso si Katrina na tila isang tropeo, nagniningning sa kanyang pulang gown at naglalakihang mga alahas. Para sa mga hindi nakakaalam, sila ang perpektong power couple. Darling, relax, bulong ni Katrina habang ngumingiti sa isang dumaang senador. You look so tense. You should be enjoying this. We're rubbing elbows with the most powerful people in the country. I need to find new investors, Katrina. Pabulong na sagot ni Ricky. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. This night is crucial for innovation. Ang totoo, ang bawat ngiti at bawat pakikipag-usap ay isang malaking pagpapanggap. Sa loob-loob niya, kinakain siya ng kaba. Ang pagiging host ng Alcantara Group ay tila isang masamang pangitain. Biglang humina ang bulungan sa ballroom. Dahan-dahang napatingin ang lahat sa may malaking pinto. Maging ang maliit na orkestra na tumutugtog sa isang sulok ay tila natigilan. Isang babae ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na ihip ng hangin na nagpatahimik sa lahat. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Ang mga tao ay nagbigay daan na parang mga alon na humahati para sa isang diyosa. Sino yan? Narinig ni Ricky na bulong ng isang negosyante sa kanyang tabi. Diyos ko, si Amelia Alcantara, sagot ng isa pa. Ang nag-iisang tagapagmana. Akala ko nasa abroad pa siya. She's stunning. Napatitig si Ricky sa babaeng papalapit. May kung anong pamilyar sa tindig nito sa paraan ng kanyang paglalakad. Pero imposible. Ang babaeng ito ay parang isang bituin na bumaba mula sa langit. Habang si Leah. Si Leah ay isang simpleng kasabay ng pag-angat ng tingin ng babae. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng silid. Nabitawan ni Ricky ang hawak niyang kopita ng champagne. Nabuhos ang laman nito sa makintab na sahig, ngunit hindi niya ito napansin. Ang buong mundo niya
ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang mukha, ang mga mata, ang hugis ng labi, walang duda. Pero paanong nangyari? Ang babaeng yon na nakasuot ng damit na nagkakahalaga siguro ng isang kotse na tinitingala ng lahat ng tao sa silid ay si Leah, ang kanyang asawa. Ang asawang tinawag niyang ordinaryo at walang kwenta. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. "Ricky, are you okay? You look like you've seen a ghost." Inis na tanong ni Katrina habang pinupunasan ang natapong champagne malapit sa sapatos niya. Hindi sumagot si Ricky. Ang kanyang mga mata ay nakakandado. Sa babaeng ngayon ay paakyat na sa entablado. Umakyat si Amelia sa stage, kinuha ang mikropono at hinarap ang daan-daang mukha na nakatitig sa kanya. "Good evening, ladies and gentlemen." Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Isang boses na pamilyar kay Ricky, ngunit ngayon ay may bigat at awtoridad. Nagbigay siya ng isang maikling talumpati, pinasalamatan ng mga dumalo. Ang lahat ay perpekto at profesional, ngunit sa dulo, idinagdag niya ang isang anunsyo na yumanig sa mundo ni Ricky. "Tonight, I am also formally announcing a new direction for the Alcantara Group of Companies." Patuloy niya. "After careful market analysis, we have decided to aggressively enter the lucrative world of real estate development, focusing specifically on the emerging luxury property market." Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid, ngunit para kay Ricky, ang mga salitang iyon ay hindi lang isang anunsyo. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Iyon ang mismong niche market ng innovation. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Amelia sa entablado. Imbes na bumalik sa kanyang table, naglakad ito ng diretso. Isang direksyon lang ang tinatahak, papunta sa kanila. Habang papalapit si Amelia, naramdaman ni Ricky na nanunuyo ang kanyang lalamunan. Bawat hakbang nito ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Huminto ito sa harap mismo nilang dalawa ni Katrina. Tumingin ito kay Katrina, isang mabilis na sulyap na tila sinusuri ito mula ulo hanggang paa, bago ibinaling ang kanyang malamig na mga mata kay Ricky. Isang maliit, halos hindi mahahalata, at puno ng pang-iinsultong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magandang gabi, Ginoong de Villa," sabi niya. Ang bawat salita ay binigkas ng malinaw at formal. "Ako si Amelia Alcantara. Sa tingin ko, nagkita na tayo dati, hindi ba?" Parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Iyan ang paulit-ulit na sinasabi ni Ricky sa kanyang sarili habang halos paliparin niya ang sasakyan papalayo sa hotel. Ang mga ilaw ng syudad na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan ay ngayon tila mga matang mapanghusga, sumusunod sa bawat galaw niya. "Ricky, dahan-dahan! Magpapakamatay ka ba?" Sigaw ni Katrina mula sa passenger seat, mahigpit ang kapit sa kanyang upuan. Pero hindi siya nakinig. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makatakas mula sa mga matang iyon. Mga mata ni Leah, mga mata ni Amelia. Iisa lang pala ang mga iyon. Paano? Paano nangyari ang isang bagay na napaka-imposible? Ang huling tagpo sa party ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang malamig na ngiti ni Amelia. Ang tanong na puno ng lason. Hindi siya nakasagot. Para siyang napipi, naging isang estatwa sa harap ng babaeng minsan niyang tinawag na pabigat. Naramdaman niya ang kahihiyan nang makita niya ang pagkalito sa mukha ni Katrina at ang mga mapanuring tingin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Umalis sila roon nang walang paalam. Basta na lang niya hinila si Katrina palabas, palayo sa nakakapasong presensya ni Amelia Alcantara. "Ano ba talagang nangyayari, Ricky?" Muling sigaw ni Katrina, ngayon ay puno na ng inis. Sino ba talaga ang babaeng yon? Bakit parang nakakita ka ng multo? At anong ibig niyang sabihin na nagkita na kayo dati?
Ipinireno ni Ricky ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng daan. Humahabol siya ng hininga. Siya si Leia. Halos pabulong niyang sabi. Natahimik si Katrina. Pagkatapos ay isang malakas na tawa ang kumawala mula rito. What? Are you insane? Imposible. Yung Leia na asawa mo ay isang probinsyanang walang-wala. Yung babae kanina, si Amelia Alcantara yon. Ang isa sa mga pinakamayamang tao sa Pilipinas. Baka kamukha lang. Hindi, Katrina. Siya yon. Kilala ko ang mga mata niya. Git ni Ricky, hinahampas ang manibela sa sobrang pagkabigo. Tinitigan siya ni Katrina na para siyang nasisiraan ng bait. Ang pagtawa nito ay napalitan ng pagdududa. Teka, kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin, niloko ka niya? For 7 years, bakit naman niya gagawin yon? Iyon ang tanong na bumabagabag sa isipan ni Ricky. Bakit? Isang bilyonaryang tagapagmana, magpapanggap na mahirap para lang pakasalan siya? Ang kwento ay parang galing sa isang murang nobela. Walang katotohanan. Hindi ko alam. Sagot niya, napasabunot sa sariling buhok. Hindi ko alam. Pagka-uwi niya sa kanyang bahay, ang bahay na minsan niyang pinagsaluhan kasama si Leia, pakiramdam niya ay lalo siyang nasasakal. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng 7 taon ng kasinungalingan. Ang simpleng kusina kung saan siya nagluluto. Ang maliit na sala kung saan sila nanonood ng TV. Lahat ng yon, isang malaking pagpapanggap pala. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na parang zombie. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho, pero ang mukha ni Amelia ang palaging lumalabas sa kanyang isipan. Nag-uutos siya sa kanyang mga empleyado, ngunit wala sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang ideya ang pumasok sa kanyang utak. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang makausap si Amelia, si Leia. Nag-drive siya papunta sa Alcantara Group of Companies, AGC Tower, isang nagtataasang gusali na gawa sa bakal at salamin, na tila isang dambuhalang patunay ng kanyang kababaan. May appointment po ba kayo kay Ma'am Amelia? Tanong ng gwardiya sa lobby. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Sabihin mo, si Ricardo de Villa, kailangan ko siyang makausap. Importante. Pasensya na po, sir. Hindi po tumatanggap ng bisita si Ma'am Amelia nang walang appointment. Magalang ngunit matigas na sagot ng gwardiya. Asawa niya ako. Halos isigaw na niya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Anong karapatan niyang sabihin iyon? Siya ang unang naghain ng annulment. Sinubukan niya ulit, pero hinarang na siya ng 2 pang security personnel. Wala siyang nagawa kundi umalis. Dala ang isa na namang malaking kahihiyan. Bumalik siya sa kanyang opisina. Talunan. Ang dating kumpiyansa niya ay parang isang lobong unti-unting nawawalan ng hangin. Kung si Leia at si Amelia ay iisa, ibig sabihin ba, ang kumpanyang ito, ang innovation, ang lahat ng tagumpay niya, posible kayang nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang kanyang computer. Sinimulan niyang halungkatin ang mga lumang files, ang mga unang dokumento ng kumpanya, ang seed funding, ang mga unang investors, ang mga koneksyon na bigla na lang sumulpot noon para tulungan siyang magsimula. Lahat ng yon ay dumaan sa mga third-party firms, mga abogadong hindi niya personal na kilala. Lahat ay malinis at legal, ngunit lahat ay nababalot ng misteryo. Pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ni Amelia sa party. We have decided to aggressively enter the lucrative world of real estate development. Hindi ito coincidence, ito ay isang atake, isang direktang pag-atake. Sa sobrang desperasyon, naisip niyang tawagan ang mga dating kaibigan, mga kakilala sa probinsya na binanggit ni Leia noon, ngunit wala siyang mahanap na numero, wala siyang apelyido ng mga magulang nito. Napagtanto niya, sa loob ng 7 taon, wala pala siyang alam tungkol sa babaeng naging asawa niya. Ang tanging alam niya ay ang kwentong ibinigay nito sa kanya.
Isang kwentong ngayon ay alam na niyang gawa-gawa lang. Gabi na. Mag-isa siyang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina. Sa labas, ang syudad ay kumikinang pa rin. Ngunit para sa kanya, ang bawat ilaw ay tila isang butas na lang sa isang malaking kadiliman. Nang biglang tumunog ang intercom sa kanyang lamesa, ang kanyang night shift secretary. "Sir, may nagpadala po ng package para sa inyo. Walang pangalan ng sender, pero may nakasulat na urgent and confidential." "Iakyat mo," utos niya. Ilang sandali pa, isang maliit na itim na kahon ang nasa harap na niya. Walang kahit anong marka. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakalagay sa isang bed of black velvet, ay isang simpleng silver USB flash drive. Mula sa kanyang penthouse, pinapanood ni Amelia Alcantara ang unti-unting pagbagsak ng presyo ng stocks ng Innovation Properties sa isang malawak na monitor. Bawat pulang numero na lumalabas sa screen ay tila isang nota sa isang symphony ng paghihiganti na siya mismo ang nagkumpas. Malamig, tumpak, walang emosyon. "Naihatid na ang package, ma'am," ulat ni Javier, na tahimik na nakatayo sa kanyang likuran. "Good," sagot ni Amelia. Hindi inaalis ang tingin sa monitor. "Let's see how the rat scurries when he thinks the ship is sinking." Ang laman ng USB na ipinadala niya ay hindi isang malaking bomba. Ito ay isang koleksyon ng mga maliliit na paputok. Mga dokumento ng mga minor oversights sa mga naunang proyekto ng innovation. Isang permit na bahagyang na-delay, isang supplier na may kaduda-dudang background, isang zoning variance na naaprubahan sa hindi malinaw na paraan. Lahat ng ito ay mga problemang madaling naayos noon. Mga problemang si Ricky mismo ay hindi na matandaan. Pero ang hindi niya alam, ang mga problema na ito ay sadyang inilagay doon ni Amelia. Mga nakatagong bitag na matagal nang naghihintay na buksan. Hindi ito sapat para pabagsakin ang kumpanya, pero sapat ito para maghahasik ng duda. At sa mundo ng negosyo, ang duda ay parang lason. Samantala, sa opisina ni Ricky, nanginginig niyang isinaksak ang USB sa kanyang laptop. Ang kanyang puso ay kumakarera habang binubuksan niya ang mga files. Nang makita niya ang laman, ang una niyang naramdaman ay hindi takot, kundi pagkalito. Mga lumang proyekto? Maliliit na issue? Sino ang magpapadala sa kanya nito? Isa bang disgruntled na empleyado? O isang kalaban sa negosyo? Ngunit habang tinitingnan niya ang mga dokumento, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kung lalabas ang mga ito, kahit gaano kaliit, masisira ang imahe ng innovation bilang isang malinis at maaasahang kumpanya. Ito ay isang atake sa kanyang reputasyon. Kinabukasan, ang kanyang pinakamasamang pangamba ay nagkatotoo. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa business community. Walang direktang akusasyon, ngunit ang hangin ay puno ng mga tanong. Narinig mo ba ang tungkol sa unang building ng innovation? Totoo kayang may mga shortcut silang ginawa? Nagsimulang bumagsak ang stock prices, dahan-dahan sa simula. Pagkatapos ay bumilis. Nagpanik si Ricky. Tinawagan niya ang kanyang PR team, nagpatawag ng emergency meetings, ngunit para siyang nagtatapal ng butas sa isang barkong sabay-sabay na binubutas mula sa ilalim. Habang abala si Ricky sa pag-apula ng sunog, si Amelia naman ay naglalaro sa ibang larangan. Sa isang mamahaling spa sa BGC, habang nagpapamasahe, nagkataon silang nagkita ni Katrina Sandoval. Nakasuot lang si Amelia ng isang simpleng puting robe, walang alahas, walang makeup. Ang kanyang itsura ay mas malapit kay Leah kaysa kay Amelia, at ito ay sinadya. "Oh, Miss Sandoval, what a coincidence!" Bati ni Amelia na may isang matamis na ngiti na para bang matagal na silang magkakilala. Halatang hindi komportable si Katrina. "Miss Alcantara, it's nice to see you." Umupo si Amelia sa lounge chair sa tabi ni Katrina
Hawak ang isang tasa ng herbal tea. "Please, call me Amelia. You know, I feel for you," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatya. It must be so stressful being with a man who carries the weight of an entire empire on his shoulders, lalo na kung ang pundasyon ng imperyong yon ay hindi pala ganoon katibay. Nagtaas ng kilay si Katrina. "What do you mean?" Nagbuntong hininga si Amelia, na para bang nagdadala ng isang mabigat na sikreto. "Wala naman. Naawa lang ako kay Ricky. He's a good man, a dreamer. Pero minsan, ang mga pangarap ay mas malaki kaysa sa kakayahan. Mahirap panindigan ang isang tagumpay na hindi naman talaga para sa'yo." Pagkatapos ay tumayo siya. "Well, I have to go. It was nice talking to you, Katrina." Iniwan niyang tulala si Katrina. Ang mga salita niya ay parang mga buto ng pagdududa, itinanim ng maingat sa isipan ng isang babaeng ang tanging pinahahalagahan ay yaman at kapangyarihan. Hindi nagtagal. Ang mga butong yon ay nagsimulang tumubo. Napansin ni Katrina ang pagbabago kay Ricky. Palagi na itong iritable, wala sa sarili, at ang pera na dati walang katapusan ay tila unti-unti nang nagiging limitado. Ang mga pangako ng isang mansyon sa Forbes Park ay napalitan ng mga dahilan at pagpapaliban. Nagsimulang gumawa ng sariling hakbang si Katrina. Lihim niyang tinawagan ng kanyang mga koneksyon ang kanyang stockbroker. Nagsimula siyang magtanong-tanong tungkol sa tunay na kalagayan ng innovation. Sa penthouse, tahimik na binabasa ni Javier ang isang ulat para kay Amelia. "Ma'am, ayon sa ating source, sinimulan na pong ibenta ni Miss Katrina Sandoval ang mga shares ng innovation na ibinigay sa kanya ni Ginoong De Villa. Ginagawa niya ito ng patago in small batches para hindi mahalata." Ibinaba ni Amelia ang kanyang tasa ng tsa. Isang malamig at kontentong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ahas sa paraiso ay nagsimula nang kainin ang sarili nitong buntot. Gaya ng inaasahan, bulong niya. Ang mga taong tulad ni Katrina ay hindi sumasama sa isang lumulubog na barko. Sila ang unang tatalon. Ang Innovation Properties Corp ay nagmistulang isang bahay na ginigiba ng bagyo. Ang dating malinis at organisadong opisina ay ngayon puno ng tensyon at kaguluhan. Araw-araw, may mga bagong problemang sumusulpot. At si Ricardo De Villa ay nasa gitna ng lahat ng ito. Sinusubukang pigilan ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Anong ibig mong sabihin na tumalon ang prime builder sa Alcantara Group? Halos pasigaw na tanong ni Ricky sa kanyang project manager. Sila ang main contractor natin sa McKinley project for 5 years. Mas malaki po ang offer ng AGC, sir. Nanginginig na sagot ng manager. Dinoble po nila ang kontrata. Pati po ang mga key engineers natin, inalok din nila ng trabaho. Kalahati po ng engineering department natin, nag-submit na ng resignation. Napaupo si Ricky sa kanyang upuan. Hindi makapaniwala. Hindi na ito simpleng kompetisyon. Ito ay isang sistematikong pagwasak. Kinukuha ni Amelia ang kanyang mga partner, ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga proyekto. Para siyang isang dambuhalang pating na unti-unting kinakain ang bawat bahagi ng kanyang kumpanya. Pumasok ang kanyang sekretarya, hindi man lang kumatok. "Sir, ang mga representative po ng BO ay nasa labas. Gusto raw po kayong makausap tungkol sa mga loan ninyo." Kasabay nito, tumunog ang kanyang cellphone, isang supplier. "Mr. De Villa, pasensya na po. Hindi na po kami pwedeng mag-deliver hanggat hindi ninyo nababayaran ang mga outstanding balance ninyo." Sunod-sunod, walang tigil. Para siyang boksingerong sunod-sunod na sinusuntok mula sa lahat ng direksyon. Hindi na alam kung saan tatakbo o kung paano poprotektahan ang sarili. Ang kanyang pagiging hari ay naglaho na, napalitan ng desperasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging kanlungan na naiisip niya ay si Katrina. Ang suporta nito, ang pagmamahal nito. Ngunit kahit ang kanlungang iyon ay nagsimula na ring gumuho. Isang gabi,
Pag-uwi niya sa unit ni Katrina, pagod at wasak, inabutan niya itong nag-iimpake ng mga mamahaling gamit. "Katrina, anong ginagawa mo? Aalis ka?" Tanong niya. Isang bagong uri ng takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi siya nilingon ni Katrina. "I'm going to Europe for a while. Kailangan kong mag-relax." "Europe? Ngayon pa? Kailangan kita dito, Katrina." Ang kumpanya, bumabagsak. Doon na humarap si Katrina at ang mga mata nito ay kasing lamig ng mga mata ni Amelia. "Eksakto, Ricky. Ang kumpanya mo, bumabagsak at ayokong madamay." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Nalaman ko ang lahat, Ricky," sabi ni Katrina. Ang bawat salita ay parang sampal. "Ipinagbili ko na ang lahat ng shares na ibinigay mo sa akin. At buti na lang, ginawa ko yon bago pa tuluyang maging basura ang presyo nito." Napaatras si Ricky. "Ipinagbili mo? Paano mo nagawa sa akin to?" "Paano ko nagawa sa'yo?" Tumawa si Katrina ng mapakla. "Ricky, huwag tayong maglokohan. Minahal kita dahil sa tagumpay mo, dahil sa kapangyarihan mo. Pero ngayon, ano ka na? Isang talunan na hinahabol ng mga utang at ang mas masakit pa, nalaman kong ang tagumpay mo pala ay isang malaking kasinungalingan. Hindi totoo yan." "Wag ako, Ricky. May mga kaibigan din ako. Narinig ko ang mga kwento. Ang asawa mong si Leah, si Amelia Alcantara pala. At ikaw, ang dakilang CEO, wala ka palang kaalam-alam. Ano ka, tanga? O baka naman kasabwat ka sa isang malaking scam? Hindi mo naiintindihan." "Ang naiintindihan ko lang ay tapos na tayo," putol ni Katrina. Kinuha nito ang kanyang Chanel bag. "Ang pinakasalan ko o halos pakasalan ay si Ricardo de Villa, ang henyo sa likod ng innovation. Hindi si Ricky, ang kawawang lalaking niloko ng sarili niyang asawa. Sorry, but I don't date losers." Tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto. Dala ang kanyang mga maleta at iniwan si Ricky na nakatayo roon, durog na durog. Ang babaeng pinagpalit niya kay Leah, ang babaeng dahilan kung bakit niya sinira ang kanyang pamilya, ay iniwan din siya sa ere sa unang pagkakataon na siya'y nadapa. Bumalik siya sa kanyang opisina sa Innovation Tower. Hating gabi na. Ang dating abalang palapag ay ngayon ay madilim at tahimik, mag-isa. Ito na pala ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa tuktok. Lalo na kapag ang tuktok na yon ay malapit ng gumuho. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather chair at binuksan ang isang bote ng whiskey. Uminom siya ng dire-diretso mula sa bote. Hinahayaan ang init ng alak na sunugin ang kanyang lalamunan. Sa gitna ng kanyang kalasingan, napatingin siya sa isang sulok ng kanyang lamesa. May isang bagay doon na natabunan na ng mga papeles. Kinuha niya ito. Ang luma nilang wedding picture ni Leah. Tinitigan niya ang babae sa litrato, ang simpleng ngiti, ang mga matang puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang babaeng minahal siya noong wala pa siyang anuman. Ang babaeng sinaktan niya, ininsulto, at itinapon na parang basura. "Bakit?" tanong niya sa litrato. Ang kanyang boses ay basag dahil sa alak at pagsisisi. "Bakit? Bakit mo ginagawa to sa akin, Leah?" Ang tanong ay walang sagot. Ang tanging sumagot ay ang isa pang tawag mula sa kanyang sekretarya. "Sir, pasensya na po sa istorbo." Pero tumawag po ang board. Nagpatawag po sila ng isang emergency shareholders meeting bukas ng umaga. Ang agenda po ay ang pagpapatalsik sa inyo bilang CEO. Nabitawan ni Ricky ang hawak niyang litrato. Nabiyak ang salamin nito tulad ng kanyang puso. Nasa dulo na siya. Bukas, mawawala na sa kanya ang lahat. Umuulan sa labas ng penthouse ni Amelia. Ang mga patak ng ulan ay gumuguhit ng mga linyang tila luha sa malawak na salamin ng bintana, habang sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay malabo at kumakalat na parang mga basang watercolor. Ang buong Maynila ay tila nakikidalamhati o marahil
naghuhugas ng mga kasalanan. Nakatayo si Amelia sa harap ng bintana. Hawak ang isang kopita ng mamahaling red wine. Nakasuot lamang siya ng itim na cashmere robe. Ang kanyang buhok ay nakalugay sa katahimikan ng kanyang santuwaryo, malayo sa ingay ng stock market at mga corporate takeovers. Nararamdaman niya ang isang emosyong matagal na niyang hindi pinapansin, kalungkutan. Bukas na ang paghuhukom. Bukas na ang araw kung kailan opisyal na babawiin niya ang lahat. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Ang paghihiganti ay halos kompleto na. Pero bakit? Sa halip na magdiwang, ay nakakaramdam siya ng isang kakaibang kabiguan. Naglakad siya papunta sa isang baul na gawa sa kahoy ng nara na nakatago sa isang sulok ng kanyang silid. Matagal na niya itong hindi binubuksan. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang mabigat na takip nito. Sa loob, naroon ang mga labi ng kanyang buhay bilang si Leah Reyes. Isang kahon ng mga lumang litrato, mga larawang kuha gamit ang isang mumurahing kamera, malalabo ngunit puno ng mga ngiti. Ang una nilang date sa Luneta. Ang una nilang Pasko sa kanilang maliit na apartment. Mga simpleng sandali na sa panahong iyon ay tila naglalaman ng buong kaligayahan sa mundo. Kinuha niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tela. Isang keychain na may ukit na "You", ang unang regalo na ibinigay sa kanya ni Ricky. Binili nito yon sa isang bangketa sa Quiapo. Naalala pa niya kung gaano siya kasaya nang matanggap iyon. Mas masaya pa kaysa sa kahit anong diamanteng natanggap niya sa buong buhay niya. Ang bawat bagay sa loob ng baul ay isang multo, isang paalala ng pag-ibig na minsan niyang pinaniwalaan. Ang pag-ibig na nagtulak sa kanya na talikuran ang kanyang pangalan at yaman. Ang pag-ibig na sa huli ay dumurog sa kanya. Hindi niya namalayan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa luma nilang litrato. Agad niya itong pinunasan, tila nagagalit sa sarili. Bakit siya umiiyak? Para kanino? Para sa lalaking sumira sa kanya? O para sa babaeng hangal na nagmahal ng labis? Ma'am Amelia. Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto si Javier, may dalang isang itim na folder. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Javier! Gabi na, sabi ni Amelia. Sinusubukang ibalik ang lamig sa kanyang boses. Alam ko po, ma'am, pero dinala ko na po ito, sabi ni Javier. Lumapit ito at ipinatong ang folder sa isang maliit na lamesa. Ang huling piraso, ang pruweba na kailangan ninyo para tuluyan siyang wasakin bukas. Tinitigan ni Amelia ang folder. Alam niya ang laman yon. Ang kopya ng kanyang college thesis mula sa isang universidad sa Amerika, isang detalyadong pag-aaral at business plan tungkol sa pagbuo ng isang real estate company mula sa wala. Ang mismong blueprint na ginamit para itayo ang innovation properties at kasama nito ang digital records na nagpapatunay na in-access ito ni Ricky mula sa kanyang lumang computer ilang linggo bago niya naisip ang henyong ideya para sa kanyang kumpanya. Ito ang huling baraha. Ang alas. Ang sandatang hindi lang wawasak sa kumpanya ni Ricky, kundi wawasak din sa kanyang buong pagkatao. Mawawalan siya hindi lang ng pera, kundi ng dignidad. Gagamitin niyo po ba talaga ito, ma'am? Mahinang tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay may halong pakiusap. Hindi na po kailangan. Sa pag-alis niya bilang CEO, talo na po siya. Ito ay parang pagpatay sa isang taong bagsak na. Si Javier, na nagsilbing ama sa kanya, ay hindi lang ang kanyang kanang kamay, kundi pati na rin ang kanyang konsensya. Tumingin si Amelia mula sa folder patungo sa mga litrato sa kanyang kamay. Sa isang banda, naroon ang pruweba ng pagnanakaw at pagkakanulo. Sa kabilang banda, naroon ang mga alaala ng isang pag-ibig kahit pa ito'y naging isang kasinungalingan. Ito ang kanyang
all is lost moment. Ang sandali kung saan kailangan niyang pumili. Hahayaan ba niyang magwagi ang galit at pagnanais na maghiganti? O pipiliin niya ang isang uri ng kapatawaran, hindi para kay Ricky, kundi para sa sarili niyang kapayapaan? Ang paghihiganti ba ay magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan? Hinawakan niya ang malamig na folder. Ang kinis ng ibabaw nito ay parang balat ng isang ahas. Ito ang kapangyarihan. Ang kapangyarihang durugin nang walang awa ang taong dumurog sa kanya. Nang iwan niya ako, Javier. Nagsimula si Amelia. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng sakit. Hindi lang ang puso ko ang sinira niya. Inapakan niya ang 7 taon ng buhay ko. Tinawag niya akong walang kwenta. Kinuha niya ang lahat sa akin. Tumayo siya at lumakad pabalik sa bintana. Hawak ang folder. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin. Hindi ko ito gagawin para sa galit, sabi niya. Mas para sa sarili kaysa kay Javier. Gagawin ko ito para sa hustisya, para sa babaeng minsan niyang inapi. Para malaman niya na ang ordinaryong babaeng tinalikuran niya ay ang mismong arkitekto ng kanyang pag-angat at magiging dahilan din ng kanyang pagbagsak. Bumaling siya kay Javier at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha o pag-aalinlangan. Ang mga ito ay matatag, malamig, at desidido. Ihanda mo ang lahat para sa pulong bukas, Javier. Ang desisyon ay ginawa na. Ang huling kabanata ng paghihiganti ay isusulat na. Ang conference room ng Innovation Properties ay puno ng mga mukhang nakasimangot at mga bulungang puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board at ang mga pangunahing shareholders ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mahogany table. Bawat isa ay may kopya ng nakakadismayang financial report ng kumpanya. Ang hangin ay mabigat sa pag-aantay at pagkabigo. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Ricardo de Villa. Suot niya ang kanyang pinakamahal na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel at ang kanyang panga ay matigas. Sa labas, mukha pa rin siyang ang CEO na kinilala ng lahat. Ngunit sa loob, ang kanyang kumpiyansa ay isang basag na salamin, pinagdikit-dikit na lang ng manipis na hibla ng pag-asa. Ito na ang kanyang huling laban, ang kanyang huling pagkakataon na iligtas ang sarili. Tumayo siya, inayos ang kanyang kurbata at hinarap ang mga taong minsang humanga sa kanya. Mga ginang, mga ginoo, nagsimula siya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Alam ko ang iniisip ninyo. Ang mga numerong nasa harap ninyo ay hindi maganda. Inaamin ko. Naharap tayo sa mga hindi inaasahang pagsubok nitong mga nakaraang buwan. Naglakad siya sa paligid ng lamesa, sinubukang salubungin ang mga mata ng bawat isa. Pero ang mga pagsubok ay bahagi ng pagnenegosyo. Ang mahalaga ay kung paano tayo babangon. Ang innovation ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay isang pangarap, isang bisyon na ako mismo ang nagkonsepto. Isang bisyon na naniwala kayo. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng pilit na sigasig. Huwag ninyong hayaan na sirain ng panandali ang unos. Ang isang gusaling matibay ang pundasyon. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ibabalik ko ang kumpanyang ito sa dati nitong kaluwalhatian, mas hihigit pa. Iyan ang pangako ni Ricardo de Villa. May ilang board members na tila bahagyang natinag. Ang kanyang mga salita, kahit desperado, ay may bahid pa rin ng karismang nag-angat sa kanya. Para sa isang sandali, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ricky. Baka kaya pa niyang isalba ito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Isang babae ang pumasok, kasunod si Javier na may dalang mga dokumento. Nakasuot si Amelia Alcantara ng isang itim na power suit na tila hinulma para sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang sa loob ng silid ay tahimik ngunit may bigat.
Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para palamigin ang buong kwarto. Miss Alcantara? Nagtatakang tanong ng chairman ng board. Hindi ka namin inaasahan dito. My apologies for the intrusion, sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumatagos. Naglakad siya papunta sa isang bakanteng upuan at umupo na para bang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Ngunit bilang ang pinakabagong may-ari ng pinakamalaking porsyento ng shares ng kumpanyang ito, I believe I have the right to be here. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Ricky ay natigilan sa gitna ng sahig. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Nabili na niya? Ganoon kabilis. Ipinagbili na po sa amin ni Miss Sandoval, Mr. Mr. Tan, at ng Orion Holdings ang kabuuan ng kanilang mga shares kahapon. Paliwanag ni Javier habang iniaabot ang mga dokumento sa chairman. Napatingin si Ricky kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kawalan ng pag-asa. Anong ginagawa mo dito, Lia? Pabulong niyang sabi. Sapat lang para marinig nito. Ngunit hindi siya pinansin ni Amelia. Hinarap nito ang board. Pinakinggan ko ang madamdaming talumpati ni Ginoong De Villa, sabi ni Amelia. Isang bahagyang sarkasmo ang gumuhit sa kanyang tono. Puno ng pangarap, puno ng bisyon. Ngunit ang isang gusali ay kasing tibay lamang ng kanyang pundasyon. Tumayo siya at lumakad papunta sa harap, sa tabi ng malaking projector screen, at ang pundasyon ng Innovation Properties ay may lamat. Ang mga problema sa pananalapi at ang hindi magandang pamamalakad ni G. De Villa ay sintomas lamang ng isang mas malaking sakit. Tumingin siya ng diretso kay Ricky. Ang mga mata nito ay parang 2 piraso ng yelo. Pero bago tayo dumako riyan, patuloy ni Amelia, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. Nais kong linawin sa lahat na ang hindi magandang pamamalakad ay hindi ang pinakamalaking kasalanan ni Ginoong De Villa. May pinindot si Javier sa isang laptop. Ang projector screen sa likod ni Amelia ay umilaw. Ang pinakamalaking kasalanan niya, sabi ni Amelia, habang dahan-dahang lumalabas ang mga imahe sa screen, ay isang kasinungalingan. Sa kaliwang bahagi ng screen, lumitaw ang cover page ng orihinal na business plan ng Innovation Properties na may pangalan ni Ricardo De Villa bilang may akda. Sa kanang bahagi, isang dokumentong halos magkapareho ang itsura, isang cover page ng isang thesis. Ang mga miyembro ng board ay napasandal. Sinisubukang basahin ang nakasulat. Nakita ito ni Ricky. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Sa ilalim ng pamagat ng thesis, malinaw na nakalimbag ang pangalan ng may akda. Amelia Reyes Alcantara. Anong ibig sabihin nito? Basag ng chairman ng board ang katahimikan. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik mula sa screen patungo kay Ricky. Si Ricky ay nakatayo pa rin sa gitna, parang isang estatwang gawa sa asin, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi siya pinansin ni Amelia. Nagsalita itong muli. Ang boses ay matatag at malinaw na parang isang hukom na nagbabasa ng hatol. Ang dokumentong nakikita ninyo sa kanan ay ang aking thesis. Noong ako'y nagtapos ng Masters in Business Administration, Major in Real Estate Management, paliwanag ni Amelia. Habang si Javier ay nag-scroll pababa sa dokumento, ipinapakita ang mga selyo ng universidad at ang PETSA. 2 taon bago pa itinatag ang innovation. Ang The Innovation Framework, a business model for a boutique real estate firm from the ground up. Ito ang naging pundasyon ng lahat. Ang market analysis, ang financial projections, ang 3-phase development plan. Lahat ay nandyan. Isa-isang ipinakita ni Javier ang mga pahina ng 2 dokumento. Side by side, ang mga salita, ang mga graph, ang mga ideya. Halos magkapareho.
Ang pagkakaiba lang ay ang mga maliliit na pagbabago na ginawa ni Ricky para magmukhang sarili niyang gawa. Paano? Paano nangyari to? Tanong ng isang shareholder, puno ng pagkalito. Isang tanong na si Ginoong De Villa lang ang makakasagot. Sabi ni Amelia, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Ricky. Noong mga panahong yon, bago pa kami ikasal, nag-aaral ako online para tapusin ang aking masters. Siya, bilang aking nobyo noon, ay may access sa aking computer, sa aking mga files. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Isang malakas na lagaslas ng mga bulungan at galit na komento ang pumuno sa silid. Ang mga taong minsang tumingala kay Ricky ay ngayon nakatingin sa kanya na may pagkasuklam. Hindi na lang siya isang palpak na CEO. Isa siyang magnanakaw. Isang impostor. Hindi, hindi totoo yan. Sa wakas ay naibulong ni Ricky. Ang kanyang boses ay mahina at basag. Gawa-gawa mo lang lahat yan. Gusto mo lang akong siraan. Talaga ba, Ginoong De Villa? Hamon ni Amelia. Kung ganoon, handa ka bang ipaliwanag sa amin, step by step, ang teorya sa likod ng Phase 1 Market Saturation Strategy na nasa pahina 24 ng iyong business plan? O baka gusto mong talakayin ang Risk-Averse Financial Modeling na nasa Appendix C, mga konseptong ako mismo ang gumugol ng isang taon para pag-aralan at buuin? Hindi nakasagot si Ricky. Ang mga terminong yon ay pamilyar sa kanya. Ngunit bilang mga salitang kinabisa niya, hindi bilang mga konseptong tunay niyang nauunawaan. Nahubaran na siya. Wala na siyang maidadahilan. Ang chairman ng board ay tumayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Security! 2 gwardiya ang pumasok. Palabasin ang taong yan, utos ng chairman. Itinuturo si Ricky na parang isang maruming basahan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa sa gusaling ito. Walang nagawa si Ricky habang marahang hawak ng mga gwardiya ang kanyang mga braso. Habang hinihila siyang palabas, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Amelia. Walang nangiti ng tagumpay, walang bakas ng galit. Ang tanging nakita niya ay isang malamig at malayong tingin na para bang tumitingin ito sa isang estranghero. Itinulak siya palabas ng gusali sa gitna ng abalang sidewalk ng Makati. Ang mga taong naglalakad ay napapatingin sa kanyang magulong damit at tulalang mukha. Biglang nagsimulang umulan ng malakas na para bang nakikisabay ang langit sa kanyang pagbagsak. Hindi niya alam kung saan pupunta. Wala na si Katrina. Wala na ang kumpanya. Wala nang mga kaibigang nagpapanggap. Wala nang lahat. Nagsimula siyang maglakad nang walang direksyon, hinahayaan ng ulan na basain ang kanyang mamahaling suit. Ang tubig ulan na tumutulo sa kanyang mukha ay humahalo sa mga luhang ngayon ay malaya nang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Luha ng pagsisisi, luha ng kahihiyan. Naglakad siya nang naglakad hanggang sa mapadpad siya sa isang pamilyar na lugar. Isang lugar na matagal na niyang kinalimutan at itinakwil. Isang makitid na eskinita sa isang lumang bahagi ng Maynila. Huminto siya sa harap ng isang maliit, kupas, at halos guguho ng bahay. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang simbolo ng kahirapang pinilit niyang takasan. Umupo siya sa basang semento sa tapat ng bahay. Isinandal ang kanyang likod sa pader na puno ng lumot. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng malakas na ulan, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng pagkasuklam sa sarili. Ang pinto ng bahay ay dahan-dahang bumukas. Isang matandang babae, maliit at payat, na may mga kulubot sa mukha na nagkukwento ng hirap at sakripisyo, ang lumabas. Ang kanyang ina. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong. Tinitigan lang nito ang kanyang anak na basang-basa at wasak na wasak. Pagkatapos ay pumasok itong muli sa loob. Ilang sandali pa, lumabas itong muli.
May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw at isang lumang tuwalya. Inilapag niya ito sa tabi ni Ricky. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Ngunit sa simpleng gesturang iyon, sa init ng lugaw at sa tuyong tuwalya, naramdaman ni Ricky ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula nang siya'y umangat sa buhay. Isang dalisay na pagmamahal na walang kondisyon. 6 na buwan ang lumipas, ang dating Innovation Properties Corp ay isa na lamang alaala. Matapos ang eskandalo, mabilis itong inabsorb ng Alcantara Group, ni-rebrand at ni-restructure. Ngayon, kilala na ito bilang Alcantara Reyes Development Corporation o ARDEV. Ang pangalang Reyes ay isang tahimik na pagpupugay ni Amelia sa pagkataong minsan niyang niyakap. Sa ilalim ng pamumuno ni Amelia Alcantara, ang ARDEV ay naging isang puwersa sa industriya. Ngunit ang pagbabago ay hindi lang sa pangalan at sa kita. Ginamit ni Amelia ang kanyang kapangyarihan para magsimula ng mga proyektong may puso, mga abot-kayang pabahay para sa mga empleyado at mga community development programs. Ang paghihiganti ay natapos na. Ang pagbabangon naman ang kanyang sinimulan. Isang umaga, habang nagkakape si Amelia sa balkonahe ng kanyang penthouse at pinapanood ang pagsikat ng araw sa syudad, iniabot sa kanya ni Javier ang isang ordinaryong puting sobre. Dumating po ito sa mail kanina, ma'am. Wala pong return address. Kinuha ito ni Amelia. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Simple, medyo magulo. Ang sulat kamay ni Ricky. Sandali siyang nag-atubili bago ito binuksan. Sa loob ay isang piraso ng papel mula sa isang murang notebook. Amelia, hindi ko alam kung mababasa mo ito. Hindi ko rin alam kung bakit ako sumusulat. Siguro dahil ito na lang ang paraan para masabi ko ang mga bagay na dapat kong sinabi noon pa. Walang salita ang sapat para sabihing nagsisisi ako. Ang sorry ay masyadong maliit na salita para sa 7 taon na sinayang ko at sinira. Hindi ko hihilingin ang iyong kapatawaran dahil alam kong hindi ko ito deserve. Naging bulag ako, Amelia. Bulag sa kayamanan, sa ambisyon, at sa sarili kong kayabangan. Ang pinakamalaking kayamanan na nasa harap ko na, hindi ko pa nakita. Ikaw yon. Hindi ang pera mo, hindi ang pangalan mo, kundi ikaw, si Leah. Ang pagmamahal na ibinigay mo, na tinapakan at binaliwala ko lang. Nawala sa akin ang lahat at siguro iyon ang nararapat. Ngayon, kasama ko ang nanay ko. Nagsisimula ulit ako sa wala. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na hardware store. Mahirap. Pero sa unang pagkakataon, sa maraming taon, pakiramdam ko ay totoo ang lahat. Walang kasinungalingan. Sana, balang araw, mapatawad ko ang sarili ko. At sana, mahanap mo ang tunay na kaligayahan na ipinagkait ko sa'yo. Ricky, binasang muli ni Amelia ang sulat. Walang pagmamakaawa, walang pagdadahilan, tanging isang tahimik na pag-amin ng pagkakamali at isang bakas ng pagbabago. Hindi siya nakaramdam ng galit, hindi rin siya nakaramdam ng awa. Ang naramdaman niya ay isang uri ng paglaya, isang tuldok sa isang mahabang kabanata. Naglakad siya papasok at kumuha ng isang lighter. Sa ibabaw ng isang metal na tray, sinindihan niya ang sulat. Pinanood niya ang dahan-dahang pagkasunog ng papel, ang pagiging abo ng mga salita, hanggang sa wala nang natira. Hindi ito isang kilos ng galit. Ito ay isang ritual ng pagpapalaya. Pagpapalaya sa nakaraan, sa sakit, at sa huling hibla na nag-uugnay sa kanya kay Ricardo de Villa. Tapos na, Javier. Sabi niya, bumaling sa kanyang tapat na kasama. Opo, ma'am. Tapos na. Sagot ni Javier na may isang magaan na ngiti. Kinabukasan, sa isang malaking event, inilunsad ni Amelia ang pinakabago at pinakamalaking proyekto ng ARDEV, ang Phoenix Foundation. Isang foundation na naglalayong tulungan at pondohan ang mga babaeng nagnanais magsimula ng sarili nilang negosyo, lalo na ang mga nanggaling sa mahihirap na sitwasyon.
Habang nagsasalita siya sa harap ng daan-daang tao, ang kanyang boses ay puno ng lakas at inspirasyon. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman na kanyang pag-aari o sa lalaking kanyang katabi. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang tunay niyang halaga ay nasa kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa na pulutin ang mga piraso ng kanyang durog na puso at mula roon ay bumuo ng isang bagay na mas matibay, mas maganda at tunay na sa kanya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumabas siya sa balkonahe ng venue. Tanaw mula roon ang buong syudad. Ang araw ay palubog na, nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin. Hindi na siya si Leah Reyes, ang asawang nagtatago. Hindi na rin siya si Amelia Alcantara, ang naghihiganting reyna. Siya na lang si Amelia. Isang babaeng buo, isang babaeng malaya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pag-asa. Habang ang araw ay tuluyang lumubog, alam niyang para sa kanya, isang bagong umaga ang kasisilang pa lamang.